Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2651 hanggang 2660. Napunit ang langit. Ang lupa, tubig, hangin, at apoy ay naghalo sa kaguluhan sa kalawakan at natangay palabas mula sa madilim na mga bitek. Ang mga kaguluhang ito sa kalawakan ay agad na nilamon ang wasak na katawan ni John, hanggang sa tuluyang mawala ang kanyang huling hininga sa kalangitan. Matapos makumpirma na sa wakas ay patay na si John, hindi napigilan ni Severin ang paghinga, at unti-unting lumuwag ang kanyang tensyonadong katawan. Sa ilalim ng kanyang Oculus Blade, si John, ang Supreme Paragon na kakatapos lang makaabot sa isang tagumpay, ay namatay sa pagdurugo. Matapos makitungo kay John, mabilis na kumuha si Severin ng 2 elixir mula sa spatial ring at nilunok ang mga ito upang maibalik ang kanyang nawalang mana. Kasabay nito, si Halbert, na nakikipaglaban kay Wallet libu-libong milya ang taas sa kalangitan, ay nagulat nang maramdaman niya ang mabilis na pagkawala ng hininga ni John. Paano iyon posible? Medyo natigilan si Halbert. Hindi niya inaasahan na si Severin, isang level 6 Royal Paragon, ay kayang tumawid sa ranggo at patayin si John. Si John ay isang tagapag-alaga na Supreme Paragon. Bagamat kakalagpas lang nila sa Supreme Paragon, ang agwat sa pagitan ng Supreme Paragon at ng Royal Paragon ay parang isang bangin, at ang huli ay madaling masugpo. Nabigla si Halbert nang malaman na namatay si John sa kamay ni Severin, isang simpleng Royal Paragon. Sa kabilang panig, si Wallet, na marahas na nanginginig gamit ang iba't ibang matatayog na mahiwagang kapangyarihan, ay agad na nagpakita ng isang hitsura ng kaligayahan matapos maramdaman na si John ay napatay. Hahaha! Magaling, Severin! Itinaas ni Wallet ang kanyang kamao at sumuntok, saglit na nagpalipad sa kanyang kalaban na si Halbert, at masayang sinabi. May 5 cultivator mula sa Primordial Sacred Land na umaambush sa Sunshine City sa pagkakataong ito. Ang mga pinuno ay sina Halbert, na may lakas ng level 9 Supreme Paragon, at si John, na may lakas ng level 1 Supreme Paragon. Ngayong bumagsak na si John, ang lakas ng Primordial Sacred Land ay lubhang nabawasan, at mahirap para sa natitirang mga Royal Paragon Cultivator na guluhin muli ang mga bagay-bagay. Kaya, syempre masaya si Wallet. Hindi rin nakalimutan ni Wallet na siya ay nasa isang labanan at hindi nang ahas na magambala. Ang pagkamatay ni John ang naging hudyat ng kamatayan para sa mga cultivator ng Primordial Sacred Land. Nakita ni Severin na hindi nagtagal pagkatapos ng pagkamatay ni John, mayroong isang Royal Paragon na nasa ika-8 antas mula sa Primordial Sacred Land sa kalapit na larangan ng digmaan. Kalaunan ay natalo siya at napatay ng isang cultivator mula sa Grundy 1 Sacred Land. Sa sandaling ito, tila ba ang mga cultivator mula sa Grundy 1 Sacred Land ay nababaliw at nakikipaglaban ng husto sa kanilang mga kalaban. Mayroong 4 na Royal Paragon at kabilang siya sa Grundy 1 Sacred Land. Sa Primordial Sacred Land, bukod sa pagkamatay ni John, isa pang Royal Paragon ang namatay. Ang natitirang 2 Royal Paragon ay tila nahulaan na nila na makakaharap nila ang kapalaran ng kanilang mga kapantay. Ang kanilang dugo at asensya ay nag-aalab, at ang kanilang mga aura ay patuloy na tumataas. Matapos makain ni Severin ang 2 tableta na nagpagaling sa kanyang mga sugat at nagpanumbalik ng kanyang espiritual na kapangyarihan, ang kanyang panloob na mundo, na naubos ang mana, ay muling napuno ng dumadagandong na espiritual na kapangyarihan. Nang matuklasan na halos na ibalik na ang kanyang mana, nagmamadaling lumabas si Severin. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang marahas na kulog ay sumabog mula sa Oculus Blade. Sa susunod na sandali, ang nakasisilaw na sinag ng espada ay tumama sa isang Royal Paragon Cultivator mula sa Primordial Sacred Land na hindi kalayuan sa isang iglap. Ang target ay isang binata na nasa edad 30. Hindi siya matangkad at medyo payat. Nakadamit siya na parang isang iskolar. Nakasuot siya ng bandana at asol na gown, at may hawak na ruler weapon. Ang kanyang aura ng level 9 Royal Paragon ay yumanig sa mundo at tinalo ang kanyang mga kalaban. Sa sandaling ito, ang sinag ng espada mula sa kamay ni Severin ay tumagos sa kanyang katawan sa napakabilis na bilis, na nagdulot ng malubhang pinsala sa lalaki gamit ang isang casual na suntok.
Nakita ito ng Royal Paragon ng Grundy I Sacred Land, si Mikael Noah, na nakikipaglaban sa mukhang iskolar na Royal Paragon. Sa simula ay nasa kawalan siya, ngunit ngayon ay agad na nagbago ang sitwasyon. Tuwang-tuwa siya, at ang maliit na toreng espiritual na kayamanan na nasa kanyang kamay ay mabangis na sumupil sa kalaban. Kasabay ng tunog ng isang malakas na suntok, ang kalaban ay tuluyang naging abo. Pinunasan ni Mikael ang malamig na pawis sa kanyang noo. Lumingon siya at sinabi kay Severin. Salamat, Severin. Kung hindi nasaktan ni Severin ang kanyang kalaban, kakailanganin pa rin niyang gumastos ng maraming pagsisikap para mapatay ang kanyang kalaban. Ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at mahinahong sinabi. Walang problema, galing tayo sa iisang sekta. Mabilis na tumalikod si Severin at tumungo sa isa pang larangan ng digmaan ilang milya ang layo. Sa larangan ng digmaan na ito, ang mga Royal Paragon mula sa Grundy I Sacred Land at Primordial Sacred Land ay nakipaglaban ng may tensyon, at ang kapaligiran ay maringal at nakamamatay. Ang pagdating ni Severin ay mabilis na nagbawas ng presyon sa Grundy I Sacred Land. Napatay niya ang mga kalaban ng may kadalian. Matapos tuluyang mapuksa ang mga hindi karapat-dapat na kalaban, lumingon si Severin upang tingnan sina Wallet at Halbert sa kalangitan. Sa sandaling ito, ang tindi ng labanan sa pagitan ng dalawa ay unti-unting umabot sa sukdulan, na ang bawat galaw ay nakamamatay. Si Wallet ay lubos na bihasa sa cultivation at isang dalubhasa sa swordsmanship mismo. Siya ay isang malapit na katapat ni Halbert kapag nakikipaglaban sa kanya. Bukod pa rito, ang pagkamatay ni John ay lubos na nagpataas ng kanyang kumpiyansa. Sa kabilang banda, si Halbert mula sa Primordial Sacred Land ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa matapos makita ang kanyang mga disipulo na bumagsak ng sunod-sunod. Maaari ring talunin ni Severin ang Supreme Paragon sa pamamagitan ng basbas ng metal-armored Divine Soldier. Wala na siyang maraming trump card, si Halbert ay balisa. Kung hindi ako aalis, natatakot akong mamamatay ako rito. Naisip ni Halbert sa sarili, at ang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang kamay ay lalong lumakas. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok ito, ang kamao ay kumikinang na parang liwanag, tumatagos sa espasyo sa loob ng 10 talampakan, sinira ang hindi mabilang na kaguluhan sa espasyo, ang galaw ay matalim, at dumiretso sa mahalagang punto. Nang makita ito ng Second Elder si Wallet, na unang sumusulong, kinailangan niyang ipagtanggol. Sinamantala ang puwang sa depensa ni Wallet, mabilis na nakatakas si Halbert, agad na pinunit ang isang siwang sa kawalan at nawala ng walang bakas. Nang gumanti si Wallet, nakatakas na si Halbert sa layong 12-dosenang milya, at malinaw na huli na para habulin siya. Nang makita ito, dumura si Wallet at marahas na nagmura. Gago! Talagang talunan. Alam din ni Wallet na napakahirap para sa kanya na patayin ang kalaban bilang isang Supreme Paragon Cultivator, maliban na lang kung may kakayahan siyang tumawid sa hangganan. Kung hindi niya matatalo ang mga cultivator ng Supreme Paragon, paano pa siya makakatakas? Ang Supreme Paragon ang nangunguna sa Blue Realm at lubos na pamilyar sa mga kakayahan sa kalawakan. Madali siyang makakagawa ng mga daanan sa kalawakan na sumasaklaw sa daan-daan o libu-libong milya. Ang kanyang bilis ng pagtakas ay higit pa sa paghahambing sa mga ordinaryong Royal Paragon. Dahan-daang bumaba si Wallet at bumalik sa tabi ni Severin. Matapos magpahinga ang lahat ng ilang sandali, muli silang naglakbay patungo sa iba pang mga lungsod na nakaranas ng paghihiganti mula sa Primordial Sacred Land. Sa ilalim ng pamumuno ni Second Elder Wallet, ang First Elder, Carson at ilan pang Supreme Paragon Elders, ay mabilis na pinatay ang lahat ng mga cultivator na sumalakay sa Grundy I Sacred Land. Pagkalipas ng ilang araw, si Severin, na may pagod na mukha, ay bumalik sa sekta. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Primordial Sacred Land, nakaupo si Baldwin sa upuan ng Grandmaster. Nakikinig siya sa ulat mula sa isang disipulo, ang kanyang mukha ay labis na namumutla. Sect Master, natalo tayo sa Sunshine City. Namatay si Elder John sa labanan, malubhang nasugatan si Elder Halbert, at malubhang nasugatan din si Elder Jamie. Ang operasyong ito ay nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 18 Royal Paragon sa Sacred Land,
upang patayin ang siyam na Royal Paragon sa Grundy Uno Sacred Land. Ang bawat paglalarawan ng labanan ay parang isang di nakikitang latigo na tumatama kay Baldwin. Sa loob lamang ng ilang araw, ang Primordial Sacred Land, na dating may kalamangan, ay tuluyan ng natalo. Dahil dito, si Baldwin, na sinasapian ng Anstora, ay hindi makapaniwala sa lakas ng Primordial Sacred Land. Hindi siya makapaniwala na ganoon kasama ang kanyang Sacred Land. Sumulyap si Baldwin sa mga tao sa bulwagan, at sa sobrang galit niya ay hindi niya maiwasang magmura. Basura. Basura silang lahat. Sa simula, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang harapin ang Grundy Uno Sacred Land. Ano man ang mangyari, maaari niyang malubhang saktan ang kalaban at mabihag si Severin. Matapos manahin ang alaala ni Baldwin, nalaman nito na nakuha ni Severin ang True Immortal's Essence mula sa Starry Sky Battle Space, na matagal na niyang hinahangad. Bagamat ito ay isang Anstora, isang kakaibang bagay na umusbong sa pamamagitan ng paglamon ng dugo ng demonyo, ito ay napigilan ng Green Emperor sa Uno Province simula nang ipanganak ito. Kalaunan, tuwing may isang tunay na immortal na isinilang sa sangkatauhan, pupunta sila sa hangganan upang palakasin ito. Pagkatapos ng ilang panahon, nang hindi kumakain ng dugo, ang lakas nito ay lubhang hamina. Naisip nitong malubhang saktan ang Grundy Uno Sacred Land sa pagkakataong ito upang palihim itong makalamon ng ilang pagkaing may dugo, ngunit hindi nito inaasahan na mabibigo ito. Sa pangunahing bulwagan, si Elder Jamie, na ang mukha ay mapatla at tinatakpan ang kanyang dibdib ng kanyang mga kamay, ay tahimik at hindi nang ahas na magsalita matapos makita ang galit na Supreme Lord. Hindi kalayuan, si Halbert, na ang aura ay magulo, ay tahimik at walang imak. Pagkatapos ng labanang ito, ang lakas ng Primordial Sacred Land ay lubhang nabawasan, at mayroon na lamang 3 Supreme Paragon na natitira. Hindi nila kayang maglunsad ng pag-atake sa Grundy Uno Sacred Land. Alam ito ni Baldwin. Huminga siya ng malalim at malamig na sinabi. Sige, pwede ka munang umatras. Matapos makaalis ang lahat sa bulwagan, tumayo si Baldwin at pinunit ang kawalan. Pumunta siya sa kuweba ng sekta ayon sa kanyang alaala at nakilala si Xavier na nasa retreat upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Nang mapagtanto ang pagdating ni Baldwin, tinapos ni Xavier ang kanyang pagsasanay. Kumunat ang noo niya at sinabing, masyado kang balisa. Ang pangunahing prioridad ay unti-unting makipag-isa sa Sacred Land of Evil Practitioner, na may puot sa Grundy Uno Sacred Land. Bagamat hindi alintana ni Xavier ang paglamon ng Anstore kay Baldwin, medyo galit pa rin siya sa hindi paggamit ng lakas ng Sacred Land. Bagamat maaari niyang ipagpalat ang buong Sacred Land sa Anstora upang maging immortal, siya pa rin naman ang ninuno ng Primordial Sacred Land ngayon. Nang marinig ang mga reklamo ni Xavier, napangisi si Baldwin. Sige, pumunta ako ngayon para kontaken ka sa Sacred Land of Evil Practitioner. Taglay ko ang mga kasanayan ng dating True Celestial Demon. Ang kailangan ko lang gawin ay kumain ng dugo at mapapalaki ko ang mana, sa palagay ko ay hindi na nila ito mamimiss. Noong sinaunang panahon, noong ang mga mabangis na hayop ay gumagala sa Blue Realm, ang mga tao ay isa lamang biktima para sa kanilang mga tanghalian. Kung hindi lumitaw ang isang Green Emperor sa sangkatauhan, marahil ang Blue Realm ay mananatiling pinangungunahan ng angkan ng ferocious beasts. Kalaunan, ang mga tunay na immortal ay lumaban, ang Green Emperor ay naging isang immortal, at ang sangkatauhan ay bumangon, ang ferocious beasts ay napilitang mabuhay sa nakal-alasong miasma ng Aloe Province. Kung hindi niya aksidenteng nakuha ang dugo ng demonyong celestial, nakuha ang mana ng dating demonyong extraterrestrial, at umunlad sa katawan ng Diyos ng ninuno, natakot siya na ang angkan ng ferocious beasts ay maglaho sa mahabang ilog ng kasaysayan. Nang marinig ito ni Xavier, tumanggaw siya at sinabing may bahid ng pagbabanta. Mas mabuti kung ganito. Basta't tutulungan mo akong maging immortal, lulunukin ko ang kahit gaano karaming dugo ang gusto mo. Gayunpaman, ang prinsipyo ay kailangan mong maging masunurin at huwag magpanggap. Si Severin, nakakalaban lang sa mga kalaban kasama ang pangalawang nakatatandang si Wallet, ang unang nakatatandang si Carson, at ang iba pa, ay bumalik sa sekta na may pagod na mukha.
Ang labanang ito ay tumagal ng ilang araw at umabot ng libu-libong milya bago nailigtas ang base ng Sacred Land. Kaagad pagkatapos bumalik sa sekta, tumakas si Severin patungo sa Green Emperor Pagoda upang maghanda para sa paglilinang. Ang biglaang pag-ataking ito sa Primordial Sacred Land para sa paghihiganti ay nagparamdam kay Severin ng pagkaapurahan at pagkabalisa sa kanyang katawan. Gusto niyang mabilis na mapabuti ang kanyang lakas upang makaligtas siya sa susunod na sakuna. Daanan mo muna ang Level 7 Royal Paragon. Si Severin, na nakaupo nang nakakross ang mga paa sa ikasyam na palapag ng Green Emperor Pagoda, ay huminga ng malalim at mabilis na inayos ang kanyang mentalidad. Kaagad pagkatapos, inilabas niya ang 8th grade Destiny Pill na hindi niya naubos mula sa Spatial Ring. Ang elixir ay Dom Alloy sa kanyang lalamunan, at agad na naging purong kapangyarihang panggamot na Dom Alloy sa kanyang mga paa at kamay at buto. Ang dumadagandong na espiritual na enerhiya ay bumuhos sa panloob na mundo na parang alon, na naging dahilan upang ang orihinal na mapanglo na panloob na mundo ay unti-unting magsimulang umunlad at maging kulog, puting ulap, bulaklak, halaman at puno. Mariing ipinikit ni Severin ang kanyang mga mata. Habang umiikot ang mga ehersisyo sa kanyang katawan sa kalangitan, ang aura sa kanyang katawan ay lumakas. Hindi mabilang na mga prinsipyo ng batas ang kumikinang at bumuo ng isang canopy sa itaas ng kanyang ulo. Kasabay nito, ang kanyang panloob na mundo ay nagsimulang lumawak patungo sa kawalan at magulong espasyo sa paligid niya. Di nagtagal, tuluyan itong sumire sa teritoryo ng 20,000 milya, halos hindi umaabot sa kalahati ng timog na kalangitan. Habang lumalawak ang teritoryo ng panloob na mundo, parami ng paraming mga prinsipyo ng batas ang isinilang. Sa ilalim ng paningin ng banal na pandama ni Severin, natuklasan niya na bukod sa mga batas ng pag-espada, mga batas ng 5 elemento, mga batas ng kulog, at iba pa, mayroon na ngayong mga batas ng paglikha, buhay at kamatayan, yin at yang, itim at puti, at pagkawasak. Bagamat kakapanganak pa lamang ng mga batas na ito, ang mga ito ay napakahina at hindi kasing lakas ng mahiwagang kapangyarihan ng Lotus Spiritual Fire na pinaikli ni Severin. Gayunpaman, lubos pa rin itong nagpapasaya kay Severin. Ang panloob na mundo ay pangunahing tungkol sa pagpapalawak ng teritoryo at ebolusyon ng mga batas. Ang landas na kanyang tinahak ay hindi ang ordinaryong katotohanan ng martial arts, kundi ang landas ng langit at lupa, ang landas ng kawalan ng kayang magagapi. Nang pinaikli niya ang 3,000 batas at prinsipyo at ganap na pinaunlad ang panloob na mundo, saka lamang siya magiging isang tunay na immortal. Para ang unang partidong Inner World ay umunlad sa isang 3,000 mundo, kailangan nitong palawakin ang sarili nitong mga patakaran at kumpletuhin ang mga prinsipyo ng batas. Pinigilan ni Severin ang kagalakan sa kanyang puso, at walang pagod siyang nagsanay. Lumipas ang panahon, ang daloy ng espasyo ng Green Emperor Pagoda ay 20 beses na mas mabilis. Di nagtagal, mabilis na lumipas ang mahigit kalahating taon. Sa sandaling ito, nakaupo si Severin nang nakakross ang mga paa habang nagmumuni-muni. Ang kanyang katawan ay nagniningning sa dumadagandong na banal na liwanag, at ang kanyang aura ay nagliliyab, mainit at malakas. Isang pagkalabog ang narinig sa kanyang isipan, at ang cultivation ni Severin ay parang bigla siyang pumasok sa isang malaking ilog mula sa isang baradong batis. Mabilis na tumaas ang aura sa kanyang katawan, at agad siyang nakarating sa Level 7 Royal Paragon. Nalagpasan ko na. Naramdaman ni Severin ang pagtaas ng aura sa kanyang katawan at sa wakas ay naabot niya ang Level 7 Royal Paragon. Labis siyang natuwa. Kalahating taon na siyang nag-iisa sa Green Emperor Pagoda, na halos 10 araw sa labas ng mundo. Ngayon ay sa wakas ay nakapasok na siya sa Level 7 Royal Paragon, at sa wakas ay hindi nalalayo sa Supreme Paragon. Si Severin, na bumalik sa kanyang Ketenuan, ay mabilis na tumingin sa loob ng kanyang katawan gamit ang kanyang banal na pandama. Sa simula, ang panloob na mundo ay 18,000 milya lamang ang lapad. Sa ilalim ng mabilis na paglawak, ang diametro ay sa wakas ay nalampasan ang 20,000 milya, at sa wakas ay tumigil sa 25,000 milya. Dahil sa tagumpay na ito, ang ebolusyon ng mga batas ng langit at lupa sa panloob na mundo ay naperpekto.
Sa kalangitan na walang buwan, ang hindi mabilang na mga bituin ay nagningning na may nakasisilaw na liwanag, at ang maringal na kapangyarihan ng mga bituin ay bumagsak sa lupa, na nagpapalusog sa lahat ng nilalang. Kung ikukumpara noong unang binuksan ni Severin ang Inner World, hindi lamang lumawak ang teritoryo nito, kundi mas malakas din ang kapangyarihan ng mga batas nito. Ang enerhiyang heptagold ay nakatago sa lupa, na bumubuo ng mga ordinaryong deposito ng mineral tulad ng ginto, pilak, tanso, at bakal. Natuklasan pa ni Severin na ang mga deposito ng mineral na panganay ay umunlad at naging immortal na banal na bakal, na nadungisan ng espiritualidad. Ang sunog sa lupa ay bumagsak, sinusunog ang mga bato at naging mainit na magma, at kalaunan ay bumuo ng isang aktibong bulkan. Ang enerhiya ng malinaw na tubig ay sumanib sa mga ilog at kalaunan ay nagtagpo sa karagatan, na naging dahilan upang unti-unting maging espiritual ang tubig dagat. Ang pagsilang ng 12 ng mga batas ay unti-unting nagpaperpekto sa panloob na mundo at nagbigay buhay dito. Si Severin, na parang tagalikha ng panloob na mundo, ay tumingin sa buong panloob na mundo gamit ang kanyang banal na pandama, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Matapos mabawi ang kanyang kamalayan, pinigilan ni Severin ang kagalakan sa kanyang puso. Walang pagod niyang hininga ang nakapalibot na espiritual na enerhiya upang palakasin ang kanyang kaharian. Ang Level 7 Royal Paragon ay inilagay sa mga pangunahing sacred land, at ito rin ay isang mahalagang milestone. Pagkatapos ng lahat, ang Royal Paragon ay napakahirap masira, at hindi mabilang na tao ang natigil sa Royal Paragon Realm at hindi makalusot. Habang dumadaloy ang espiritual na enerhiya sa paligid niya, ang aura sa kanyang katawan ay lalong lumalakas, at ang antas ng paglilinang ng Level 7 Royal Paragon ay unti-unting tumatag. Matapos malampasan ang Level 7 Royal Paragon, si Severin, lalo na sa kanyang pag-unawa sa mga patakaran, ay pumasok sa isang bagong yugto. Sa ngayon, sa kanyang isipan, para siyang nagsasakatawan sa daan ng langit, at ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng natitirang banal na kadena ng kaayusan. Alam ni Severin na ito ang epekto ng tunay na immortal na asensya sa katawan. Sa bagay na ito, siya ay parang isang nomad na malapit ng mamatay sa uhaw, sakam na hinihigop ang kapangyarihan ng mga batas sa mga banal na kadena ng kaayusan. Lupa, tubig, hangin at apoy, 5 elemento ng asensya, yin at yang, buhay at kamatayan. Ang bawat banal na kadena ng kaayusan ay naglalabas ng dumadagandong na kapangyarihan, at ang mga ito ay tumaas at bumagsak sa isipan ni Severin. Si Severin ay parang isang matandang magsasaka na pumasok sa pagmumuni-muni, isang hinihigop at iniintindi ang kapangyarihan ng langit at lupa. Habang lumilipas ang oras, lumitaw ang malalaking alon sa espasyo sa paligid ng katawan ni Severin, at isang itim na linya ang dahan-daang lumitaw. Si Severin, na nasa proseso ng pag-unawa, ay natigilan nang makita ito. Pinuputol ba ang espasyo? Karaniwan, kapag narating mo na ang Royal Paragon Realm, maaari mong guluhin ang nakapalibot na espasyo gamit ang iyong makapangyarihang katotohanan ng martial arts. Gayunpaman, hindi ito posible sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa katotohanan ng martial arts. Nangangailangan ito ng kahit man lang ika-9 na antas ng paglilinang ng Supreme Paragon at malalim na pag-unawa sa mga batas ng langit at lupa. Sa makatuwid, nang malaman ni Severin na naiintindihan niya ang batas, lubos siyang nagulat na naputol ang nakapalibot na espasyo. Ang mga Royal Paragon Cultivator ay hindi kasing husay sa pag-unawa sa spatial energy gaya ng Supreme Paragon, ngunit nagawa nilang putulin ang espasyo. Bigla itong nagpasabik kay Severin. Kung ang espasyo ay maaaring putulin sa mga mahiwagang kapangyarihan, walang sino man sa loob ng parehong kaharian ang makakapigil sa kanya. Ang misteryo ng kalawakan ay napakalalim na kahit ang isang ordinaryong Supreme Paragon ay hindi ito lubos na mauunawaan sa kanyang buhay. Bukod dito, sa mga batas ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo, ang espasyo at oras ay magkasabay. Bagamat walang malakas o mahinang pagkakaiba sa pagitan ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo, mahirap para sa mga ordinaryong tao na maunawaan ang mga batas ng kalawakan, na kasing hirap ng pagiging immortal. Natuwa si Severin ngayon na ang batas ng kalawakan ay nahayag sa harap ni Severin.
Sa ilalim ng basbas ng espasyo ng Green Emperor Pagoda, nag-focus si Severin sa lugar kung saan pinutol ang espasyo. Ang natitirang true immortal essence sa kanyang katawan ay sumabog ng may walang kapantay na kapangyarihan ng sabay-sabay. Pakiramdam ni Severin ay isa siyang tunay na immortal sa gitna ng kaguluhan, na may iba't ibang batas na lumilitaw sa harap ng kanyang mga mata. Habang lumilipas ang ilang buwan, ang espasyo sa paligid ng katawan ni Severin ay patuloy na nanginginig. Ang kanyang kamalayan ay parang isang malaking di nakikitang kamay, na patuloy na minasa at kinurot ang espasyo, sinisipsip ang misteryo ng espasyo. Ngayon, si Severin ay nababalot ng hindi mabilang na banal na kadena ng kaayusan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Nakikita ko. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang espasyo sa harap niya, para lamang makita na ang espasyo sa harap niya ay madaling nabubuksan. Ang sirang espasyo ay tila nalilimitahan ng kapangyarihan ng mga patakaran, patuloy na napupunit sa paligid, na bumubuo ng mga sugat na mahirap gamutin. Tuwang-tuwa si Severin na makita ito. Patuloy niyang naunawaan at sa wakas ay naging pamilyar sa mga batas ng espasyo. Ngayon, maaari na niyang putulin ang espasyo ayon sa gusto niya. Nang makita ang mabilis na pagkalat ng hiwa sa espasyo, ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay at agad na pinatag ang nakapalibot na kawalan. Tuwang-tuwa niyang sabi, "Gamit ang mahiwagang kapangyarihang ito, mapipilitin kong palabasin ang kalaban mula sa kawalan sa mga susunod na laban." Higit sa lahat, matapos kontrolin ang mga batas ng kalawakan, malinaw na naramdaman ni Severin na maaari siyang agad na sumanib sa kalawakan at maglaho kung kailan niya gusto. Ang kakayahang ito ay higit na nakahihigit kaysa sa anumang paraan ng pagtakas. Ito ang pinakamahusay na paraan upang makatakas. Sa pag-iisip nito, itinoon ni Severin ang kanyang mga iniisip, at ang kanyang figure ay agad na naglaho. Sa sumunod na sandali, lumitaw siya mismo sa unang bundok. Ang kalawakan ay nagbago, at lumitaw si Severin sa Great Hall ng unang bundok. Pagdating sa Great Hall, nakita ni Severin ang pinuno ng sect na si Amethyst. Agad niyang sinabi, "Lord Amethyst, dahil lamang sa paghihiganti ng Primordial Sacred Land ilang araw na ang nakalipas, ang sekta ni Amethyst ay nagtamo ng matinding pinsala at labis na naging abala." Narinig niya ang isang taong tumatawag sa kanya at agad na tumangala. Doon niya lamang napansin na lumitaw si Severin sa tabi niya. "Severin, kailan ka dumating?" Nabigla si Amethyst. Siya ang level 9 Supreme Paragon, at ang kanyang banal na pandama ay napakalakas kaya't nararamdaman niya ang anumang kaguluhan sa loob lamang ng ilang milya. Gayunpaman, hindi niya alam kung kailan nakarating si Severin dito. Natuwa si Severin nang makita si Amethyst na gulat na gulat. "Aniya, kakarating ko lang at sinusubukan ko ang bago kong mahiwagang kapangyarihan." Matapos marinig ito, napansin ni Amethyst na nakatayo si Severin sa harap niya, ngunit hindi niya maramdaman ang kahit anong paghinga nito. Nang makita ito ni Amethyst, tumalon siya mula sa kanyang upuan at mabilis na sumugod kay Severin, habang ang kanyang banal na pandama ay patuloy na sinusuri si Severin. Pagkatapos, nanlaki ang mga mata ng Supreme Lord Amethyst, at nagsalita siya ng may gulat sa kanyang mukha. "Severin, bakit hindi ko maramdaman ang hininga mo kahit nakatayo ka sa harap ko?" "Tama, gaano man kalakas ang Royal Paragon Cultivator, imposibleng hindi siya mapansin ng mga banal na pandama ng Supreme Paragon Cultivator. Total, magkaiba naman sila ng ranggo." Nabigla si Amethyst nang masaksihan ito ni Severin ngayon. Ang mga makakatakas sa kanyang banal na pandama ay dapat na mas malakas kaysa sa kanya at maabot ang semi-immortal na antas, o kaya ay may kontrol sa mga patakaran ng kalawakan. Nakangiting paliwanag ni Severin habang nakatingin sa nagulat na si Saint Amethyst. "Hahaha. Ang swerte ko. Sa pagkakataong ito, matagumpay kong na-master ang mga patakaran sa spatial energy nang makapasok ako sa level 7 Royal Paragon." Ang dahilan kung bakit hindi naramdaman ni Amethyst ang kanyang aura ay dahil natakpan ng spatial energy ang mga pagbabago-bago sa cultivation ni Severin. Matapos malaman na naunawaan pala ni Severin ang spatial energy, agad na natigilan si Amethyst. Pagkatapos, di makapaniwalang nagsalita siya.
Severin, nagsasabi ka ba ng totoo? Naisip pa nga ni Amethyst kung mali ba ang narinig niya. Ang mga patakaran ng kalawakan. Limitado ang oras, ang kalawakan ang hari. Kung ang mga Supreme Paragon Cultivator ay kayang kontrolin ang isa lamang sa mga batas ng langit at lupa, tiyak na maaari silang maging immortal. Sa loob ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo, ang mga patakaran ng kalawakan ay kilala rin bilang ang tanging eksklusibo. Ang kahirapan ng pag-unawa dito ay higit na nakahihigit sa iba pang mga batas. Sa makatuwid, natigilan si Amethyst matapos marinig ang mga salita ni Severin. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Bahagyang ngumiti si Severin, itinaas ang kanyang kamay, at ang dumadaloy na kapangyarihan ng mga patakaran ay dumaloy. Sa isang iglap, ang espasyo sa katawan ni Amethyst ay marahas na umikot, binalot siya ng paunti-unti. Agad na naramdaman ni Amethyst na may mali sa espasyo. Mayroong mahinang puwersa ng pagbigkis kay Amethyst, ang Supreme Paragon Cultivator, na parang plano nitong selyuhan siya sa espasyong ito. Dahil dito, natitiyak ni Amethyst na tama nga ang mga sinabi ni Severin tungkol sa batas ng espasyo. Nang makita ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Amethyst, itinaas ni Severin ang kanyang kamay upang bawiin ang kanyang lakas. Sa isang iglap, mabilis na bumalik sa orihinal nitong estado ang nakapalibot na espasyo. Matapos makabawi si Amethyst mula sa pagkabigla, pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, tumingin kay Severin, at sinabing, Severin, isa ka talagang halimaw. Libu-libong taon na siyang nagsasanay, at hindi pa niya naririnig ang sinumang cultivator sa Blue Realm na nakakaintindi ng mga tuntunin ng spatial energy. Kahit ang mga cultivator na naging immortal ay hindi naiiba. Karamihan sa kanila ay nakakaintindi ng mga regular na kapangyarihan na makikita kahit saan, tulad ng 5 elemento, kulog, mga bituin at iba pa. Nang marinig ang mga salita ni Amethyst, napangiti si Severin. Hahaha. Salamat, babalik ako at lilinangin mabuti ang aking mahiwagang kapangyarihan. Sa sumunod na sandali, itinoon niya ang kanyang mga iniisip, at ang kanyang figure ay agad na naglaho sa bulwagan. Nang makita ang nawawalang si Severin, ang mga mata ni Amethyst ay kumislap ng 2 sinag ng liwanag, at hindi niya maramdaman ang pagbabago-bago ng pagkawala ni Severin. Marahil, si Severin ay magiging immortal sa kaharian na ito. Kasabay nito, sa kalangitan sa itaas ng Sunshine City, libu-libong milya ang layo mula sa Grandi Uno Sacred Land. Humakbang si Baldwin sa kawalan. Nakatingin siya sa ibaba mula sa isang mataas na lugar, tinatanaw ang Sunshine City, na matagal nang nasira. Habang nakatingin sa mga guho sa lupa, nanghihinayang nasabi ni Baldwin. Sayang naman at ang daming dugo rito, palihim ko na lang itong may enjoy. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang walang katapusang aura ng itim na hamog ang agad na sumabog mula sa kanyang katawan. Ang itim na enerhiyang ito ay tila may espiritual na katalinuhan. Sa sandaling lumipad ito palabas ng kanyang katawan, agad itong kumalat sa buong Sunshine City. Sa sumunod na sandali, hindi mabilang na pulang ilaw ang nakitang lumalabas mula sa wasak na lungsod. Ang pulang ilaw ay napuno ng amoy ng dugo. Di nagtagal, ang pulang ilaw ay nasisipsip ng itim na ambon sa katawan ni Baldwin. Maya-maya, hanggang sa wala ng bakas ng dugo ang maramdaman sa buong guho, dinugmok ni Baldwin. Tinapik niya ang kanyang tiyan at sinabing, hindi naman masama. Napakadalisay na asensya at kapangyarihan ng dugo, pero sa kasamaang palad ay masyadong natagalan. Ngayong nalunok na ang dugo, oras na para pumunta sa Demon Sect sa Season at Las Bonercat. Noon, napagtanto ng 2 ancestor ng Demon Sect ang mga patakaran ng Celestial Demon matapos nilang maramdaman ang katawan ng Anstore sa tarangkahan ng realm. Sana lang ay maging maayos ang pag-uugali ng Demon Sect, huwag ninyo akong pilitin na gawin iyon. Dinilaan ni Baldwin ang sulok ng kanyang bibig, at agad siyang pamunit sa kawalan at naglaho. Dahil ang Primordial Sacred Land ay sinalakay ng Grandi Uno Sacred Land ilang araw na ang nakalilipas, tinipon ni Baldwin ang mga disipulo ng sekta. Hindi matalino na magsimula ng digmaan sa Grandi Uno Sacred Land ngayon, bagamat sa pananaw nito, lahat ng tao ay biktima lamang nito,
at hindi ito magiging masama kahit gaano karaming tao ang mamatay. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, nakikipagtulungan na ito ngayon kay Xavier, kaya mayroon itong ilang pag-aalinlangan. Matapos lumunin ang lahat ng mga inosenteng kaluluwa na namatay sa iba't ibang lungsod at ang natitirang dugo sa mga nakaraang araw, nagplano si Baldwin na pumunta sa Demon Sect para bumisita. Ang kasalukuyang katawan nito ay isang pisikal na anyo lamang, at ang pangunahing katawan nito ay nasa lupain pa rin ng mga ancestors sa loob ng gate ng realm. Kung gusto nitong makapasok sa gate ng realm at makapasok sa ibang mga lugar sa Blue Realm, dapat itong kumain ng sapat na dugo. Lalo na ang asensya at enerhiya ng dugo ng mga cultivator ay magbibigay daan sa kanya upang makalabas sa gate ng realm. Kalahating araw lamang ang ginugol ni Baldwin para makarating sa Season at Las Bonercat. Ang dalawang probinsya ay magkaugnay upang bumuo ng isang kontinente. Pagdating sa Season, mabilis na kumalat ang kamalayan ni Baldwin, at isang nakakatakot at maringal na aura ang bumalot sa buong kontinente. Di nagtagal, natukoy niya ang lokasyon ng Wicked Tribe sa Season. Itinaas ni Baldwin ang kanyang kamay upang punatin ito, hatiin ang kawalan at pumasok. Di nagtagal, paglabas niya sa kawalan, isang bundok na natatakpan ng mga puting buto at naglalabas ng walang katapusang itim na masamang enerhiya ang lumitaw sa kanyang paningin. Sa bundok na ito, may mga walang katapusang multo na naroon, na parang naglalakad sa isang walang katapusang impyerno. Nang makita ito, nagpakita si Baldwin ng isang tingin ng paghamak sa kanyang mga mata, masyadong magaspang ito. Sayang naman at napakaraming blood essence at ang kapangyarihan ng mga kaluluwang naapi. Habang sinusuri ni Baldwin ang Wicked Tribe, sa kaibuturan ng kabundukan, ang kasalukuyang kalahating immortal na matandang demonyong Green Mage sa Wicked Tribe ay agad na naramdaman na may isang malakas na tao mula sa labas ng mundo na nakatingin sa kanya. Agad niyang pinunit ang kawalan at lumabas ng bundok. Nang makita niya si Baldwin, bahagyang nagbago ang mukha ni Green Mage at sinabing, "Hindi ikaw si Baldwin." Nang makitang nakakakita talaga ang berdeng demonyo sa loob niya, ngumiti si Baldwin at sinabing, "Tama ka, sa antas na kalahating immortal, halos hindi ako makatakas sa iyong mga titig." Pagkatapos niyang magsalita, ang limang daliri ni Baldwin ay agad na naging mga kuko. Ang kanyang aura ng diwata ay agad na nagbago, at agad siyang bumalik sa isang figure na puno ng walang hanggang madilim na enerhiya. Nang makita ito, ang mga mata ng Green Mage ay biglang lumiit, at gulat niyang sinabi, "Ikaw ba ang Anstora?" Sa pagkakaalam niya, ang Anstora ay nakakulong sa pinaghihigpitang lugar ng Ancestral Land, at lahat ng makapangyarihang immortal noon ay magpapalakas at magsasara sa tarangkahan ng kaharian, kaya imposibleng makatakas ang Anstora. Ngumisi si Baldwin at sinabing, "May katinoan ka naman, pumunta ako sa iyo ngayon dahil may pag-uusapan tayo." Alam ng Green Mage na kapag ang Anstora ay nasa labas at naglalakbay, ang buong Blue Realm ay tiyak na daranas ng isang malaking sakuna. Gayunpaman, para sa sekta ng demonyo, ito rin ay isang magandang pagkakataon upang umangat. Hindi siya tumanggi at magalang na inanyayahan si Baldwin na pumasok. Matapos makapasok sa Wicked Tribe, ipinaliwanag ni Baldwin ang kanyang intensyon. "Mayroon akong mga kaalaman mula sa asensya at dugo ng isang partikular na demonyong makalangit noong nakaraan, pati na rin ang paraan ng pagpapaikli sa tunay na katawan ng demonyong makalangit." Nang marinig ito ni Green Mage, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at napasigaw. "Seryoso? Wicked Tribe man o Yellow Ghost Tribe, ang mga nagtatag ng sekta ng demonyo sa Season at Las Bonercat ay natutunan ang kapangyarihan mula sa dugo ng demonyo, at sa gayon ay itinatag ang bantog na sekta ng demonyo. Bukod dito, ang pinakamataas na kaliwanagan sa dalawang sacred land ay ang mga panuntunan ng Celestial Demon. Gayunpaman, ito ay masyadong mabangis. Sinisipsip nito ang dugo, asensya at dugo, nilamon ang mga kaluluwa ng mga tao, at pinino ang mga buto ng mga tao. Ito ay nakakapinsala sa moral na karakter ng isang tao, kaya hindi ito tinatanggap sa Blue Realm. Mapaiba pang mga pangunahing sacred land, ang mga royal family sa East Plain, o kahit ang mga barbaro sa North Sea, o ang Dharma Guild sa Kanluran, lahat sila ay sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, nilinang ang dalisay at matuwid na daan,
at nakamit ang pisikal na katawan upang makatawid sa dagat ng pagdurusa. Ang kanilang sinaunang espiritu ay naging solar spirit, at maaari silang makaligtas sa mga sakuna, at umakyat sa immortalidad. Gayunpaman, ang dalawang pangunahing sekta ng demonyo ay mabangis at makasalanan, taliwas sa tamang landas, at nahulog sa masasamang gawain. Ang demon sect ay kinubkob at sinupil ng mga pangunahing sacred land simula nang itatag ito. Pagkatapos ng ilang labanan, ang demon sect ay dumanas ng malaking pagkawala ng kapangyarihan, at imposibleng tunay na mapaikli sa tunay na katawan ng celestial demon. Nagresulta rin ito sa katotohanan na maliban sa mga orihinal na Anstora na nakaligtas sa makalangit na kapigatian, wala sa Anstora ng demon sect sa mga sumunod na henerasyon ang nagawang maging mga demonyo at umakyat. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga magic skill ng demon sect ay madaling matutunan at maaaring magsanay ng napakabilis sa pamamagitan ng iba't ibang malupit na pamamaraan, maaaring matagal ng nalipol ang sect. Kaya naman labis na natuwa ang Green Mage Anstora nang malaman niya ang tungkol sa panukala ni Baldwin. Ang mga prinsipyo ng dalawang pangunahing demon sect ay orihinal na nagmula sa bumagsak na extraterritoriality celestial demon noong nakaraan, at tila mayroon silang koneksyon sa mga Anstora. Gayunpaman, kahit na ang demonic path na kanilang nilinang ay tinatawag na demonic cultivation, ito ay talagang katawan ng tao pa rin. Hindi ito katulad ng angkan ng mga ferocious beast noon, na sumisipsip ng dugong demonyo sa katawan, at pagkatapos ay nag-mutate at naging kasalukuyang anyo na hindi tao o multo. Sa katunayan, si Baldwin, na nag-ebolusyon mula sa Anstora, ang tunay na Diablo. Siyempre naman totoo. Tumawa ng malakas si Baldwin nang makita ang masiglang tingin ni Green Mage. Ano naman ang kailangan mo mula sa sekta ko? Naunawaan ng Green Mage na walang librerag pananghalian sa mundo. Ngayong personal na lumapit sa kanya ang Anstora at sinabing kaya niyang tapusin ang mga panuntunan ng Celestial Demon, tiyak na may kapalit. Nang marinig ito ni Baldwin, kumislap ang malademonyong liwanag sa paligid niya, at walang katapusang itim na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, na sa wakas ay bumuo ng isang banal na kasulatan na kulay tinta na lumulutang sa hangin. Napakasimple lang ng mga kondisyon ko. Inimbitahan ako ng kapwa ko Savior na tulungan siyang umakyat sa trono ng immortalidad sa Golden Age na ito. Itinaas ni Baldwin ang kanyang kamay at pinaikli ang mga banal na kasulatan sa kanyang palad upang bumuo ng isang booklet na kasing laki ng palad. Mahinahon niyang sinabi, nakaharang lang ang mga pangunahing sacred land sa daan ng Anstora at ni Savior, at plano nilang humingi ng tulong sa iyo. Ano sa palagay mo? Nagtataka pa rin ang Green Mage kung paano nakatakas ang Anstora mula sa Realm Gate. Bagamat isa lamang itong sinag ng Avatar, mayroon pa rin itong kapangyarihang maihahambing sa isang kalahating immortal. Imposibleng makatakas mula sa Realm Gate na pinipigilan ng mga patakaran ng langit at lupa. Ngayong nalaman niyang sangkot din si Savior, ang Anstora ng Primordial Sacred Land, bigla siyang naunawaan at sandaling natigilan. Para maging immortal, si Savior ay napakalupit na kaya pa nga niya itong kasabwatan ang Diablo. Nabigla si Green Mage at napaisip. Gayunpaman, isa rin siyang kalahating immortal, at mabilis siyang natauhan. Mukhang nawawala sa pag-iisip si Green Mage. Walang duda na naniniwala siyang ang pakikipagtulungan ni Savior kay Anstora ay kasing delikado ng pagbunot ng ngipin mula sa bibig ng tigre, na maaaring maging sanhi ng pagkalugmok ng Blue Realm sa kaguluhan at sakuna tulad noong panahon ng Green Emperor noon. Nang makatapak ang Anstora sa tarangkahan ng realm, malamang ay walang kalahating immortal sa buong Blue Realm na makakalaban nito. Maliban na lang kung dumating ang tunay na immortal, kung hindi, lahat ng nabubuhay na nilalang ay masisira. Gayunpaman, ano ang kinalaman nito sa akin? Tahimik na naisip ng Anstora Green Mage. Habang nagiging mas magulo ang Blue Realm, mas lalong lumalakas ang kanyang demon sect nang hindi nasusupol ng mga pangunahing sacred land. Isa pa, sino ba naman ang hindi gugustuhing maging isang immortal? Kung may pinlano siya, baka hindi si Savior ang huling tatawa. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng panatag si Green Mage. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, matagal ko nang ayaw sa mga pagunahing sekta na iyon at madalas nilang pinipigilan ang demon sect ko. Nang marinig ito, agad nang umiti si Baldwin.
Walang imak, mabilis niyang iniabot ang baklet na kulay tinte sa kanyang kamay kay Green Mage, at kasabay nito ay ikinwento niya ang kanyang karanasan sa pag-unawa sa diwa at dugo ng demonyong makalangit na dayuhan. Isa kang mapagpakumbabang apprentice, ngunit karapat-dapat na maunawaan ang mga panuntunan ng demonyong celestial. Maaari kang maging mapagmataas sa ngayon. Matapos mong pagsanayan ang aking pamamaraan, sa malaot madali ay magiging puppet ka ng Anstora. Ngumisi si Baldwin sa kanyang puso, tumanggo sa Green Mage nang hindi binabago ang kanyang ekspresyon, at pagkatapos ay pinunit ang kawalan at iniwan ang Wicked Tribe. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Baldwin sa Primordial Sacred Land ng may masayang loob. Sa paglalakbay na ito, nakipag-isa siya sa Wicked Tribe, sa Yellow Ghost Tribe at sa Dragonoid. Sa ilalim ng kanyang tukso, sumang-ayon ang Wicked Tribe ng Season at Las Bonerket nang walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, ang Thunder Peak region ay nangangailangan ng mas maraming panghihikayat mula kay Baldwin. Sa kabutihang palad, sa wakas ay bumuo sila ng isang alyansa. Lumitaw si Baldwin sa Season at Las Bonerket ng ilang araw, na natural na nakakuha ng atensyon ng Midland Sacred Land, lalo na ang Grundy Uno Sacred Land. Sa unang bundok kung saan matatagpuan ang sekta, ang Supreme Lord Amethyst, na kagagaling lang mula sa pag-iisa, ay bahagyang nakasimangot at mukhang hindi nasisiyahan nang marinig niya ang balita tungkol sa mga disipulong nagtatago sa Season at Las Bonerket. Mukhang may plano rin ang Demon Sect na makialam. Hindi, dapat ding makahanap ng mga katulong ang Grundy Uno Sacred Land. Sa pag-iisip nito, agad na tinawag ni Amethyst ang 5 elder, ilang disipulo, at sa huli ay si Severin. Dinagtagal, sa espasyo ng Green Emperor, si Severin, na umiintindi sa mga batas ng spatial energy, ay nakatanggap ng balita, at mabilis na tinapos ang kanyang pag-atres at umalis. Itinoon ni Severin ang kanyang mga iniisip, at lumitaw sa pangunahing bulwagan ng sekta. Sa pangunahing bulwagan sa oras na ito, dumating na ang 5 elder at lahat ng tunay na disipulo. Si Amethyst, na nakaupo sa itaas, ay nakita ang lahat na nagtitipon. Nag-aalala niyang sabi, determinado ang Primordial Faction na sirain ang ating Sacred Land, at ngayon ay mas lalo pa itong nasangkot sa Demon Sect. Natatakot ako na ang ating Grundy Uno Sacred Land ay umabot na sa pinakamapanganib na sandali nito. Nang matanggap ng lahat ang balita, alam na nila kung ano ang nangyayari. Sumanghel si Carson na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Ang mga magnanakaw na iyon mula sa Demon Sect ay nararapat mamatay. Kung magkakaisa sila, ang ating Grundy Uno Sacred Land ay talagang walang kapantay. Kailangan nating makipag-isa sa iba pang mga Sacred Land sa Midland. Nang marinig ito, tumanggo si Amethyst at sinabing, kung gayon, ako ang magpapahirap sa iyo dyan. Sa pagkakataong ito, kumunat ang noo ng pangalawang nakatatandang si Wallet sa tabi niya at malalim na nag-isip. Simula nang makuha ni Severin ang pagkakataong maging isang immortal sa Starry Sky Battle Space noong nakaraang pagkakataon, nakipag-alyansa na tayo sa iba pang mga Sacred Land sa Midland. Natatakot lang ako na magiging mahirap makipag-alyansa sa kanila. Mas mabuting pumunta muna sa Delhi, at saka pumunta sa kanlurang rehiyon. Kahit na hindi mabubuti ang mga kalbong asno na iyon mula sa Dharma Guild, mas magaling pa rin sila kaysa sa Demon Sect. Matapos marinig ito, nag-isip-isip ang Supreme Lord Amethyst, pagkatapos ay bumantong hininga at sinabi, natatakot akong ito na lang muna ang plano sa ngayon.